Naniniwala ba kayo na sariling kayod, sariling laban, diskarte, itong ginagawa ni dating Senador Sonny Trillanes sa pagharap ng kaso at mga expose laban sa pamilya ng Duterte at mga kaalyado ng dating administrasyon? Kaya ko po na itatanong ito kasi nung nakaraang 6 na taon, yung 6 na taon lang, mula 2016 hanggang 2022, hindi po sumuko itong si Trillanes. Matindi ang kanyang mga expose at banat sa mga Duterte. Halos pikum-piko na ang mga Duterte sa kanya, pero hindi siya natakot. Talagang sundalong-sundalo ang dating. Kahit kaliwat kanan na yung mga kasong tinanggap niya, kinasuhan siya. Pero pagkatapos ng 6 na taon na yan, hindi siya naipakulong. Pero ang kanyang sinabi, ang siya ang magpapakulong kay Duterte, at mukhang nangyari na nga dahil naipakulong niya sa International Criminal Court ang dating Pangulong Duterte. Yan ay sinabi ni Trillanes na kanyang ipakukulong after ng term. So nangyari na. Ngayon nakapokus siya dito sa mga kaalyado naging malapit sa dating Pangulo. Katunayan, isang araw binalita natin at yan naman ang nangyari. Nag-file na siya ng plunder case, non-bailable offense, laban kay Duterte, laban kay Senador Bongo. So ito ba yung sinasabi nating tuloy-tuloy na kanyang ginagawa? At kanyang dinala ang kaso direkta sa Office of the Ombudsman dahil alam niyang iba ang galaw nitong kasalukuyang Ombudsman, Boying Rimulya, kumpara doon sa kanyang pinalitan na identify na mga Duterte. So, naitanong ko sa inyo yan, pero sa akin pong personal na pananaw, observation, dito sa galaw na ito ng dating senador, mukhang kanyang pinangangatawanan, pinaninindigan ang kanyang mga sinabi. Lalo na ngayon na malayang-malaya siya. So, sa akin pong tingin, sarili niya ito. Walang nasa likod nito. Walang kinalaman ng gobyerno sa ginagawa ni Trillanes. Walang ginagawa ang kahit sino sa kanyang pagpapail ng kaso at paghabol sa mga Duterte. Kasi ito'y kanyang ginawa na nung nakaraan na nakapwesto ang mga Duterte sa kapangyarihan. Wala naman tumulong sa kanya. Isinakripiso nga niya ang kanyang political career. Kaya nga nung tumakbo sila niyan dati, hindi nanalo, tapos tumakbo mayor, hindi rin. Kasi talagang sakripisyo yung kanyang laban. Matindi. Yung masang butanteng Pilipino, hindi niya nakuha dahil maka-Duterte yan ang araw, ang mga botante. Ngayon, under President Marcos, hindi naman siya nakapwesto sa Marcos administration, kahit anong posisyon. So, sa tingin ko, dahil kanyang sinabi nung araw pa na kanyang pananagutin ang Duterte family at mga kaalyado nito, so sariling galaw pala ito. Pero alam mo yung magastos yan. Yung mag-produce ka ng mga dokumento, hindi naman pwede nakukuha ng overnight yan. Tuloy-tuloy yan. Bumili ka ng maraming mga papeles o lahat ng gagamitin sa pagpapail ng kaso, na volume-volume yung mga dokumento. Magastos yan. Hindi yan magagawa ng 1 o 2 tao lang. Ibig sabihin, maraming volunteer na abogado at mga sibilyan ang grupo ng Magdalo ni Trillanes. Kasi grupo ho sila, Magdalo yan, yung kanilang party list dati. At ngayon nandiyan pa rin yan. Ganong katindi. At yung pagkuha nila ng mga ebidensya, kasi lahat ng kanyang ipinapile, ang sinasabi ni Trillanes, meron siyang dokumento, yung mga kontratang pinasok. At yan ang kanyang basihan. Hindi kwento, hindi news clippings, hindi news video, kung hindi yung dokumentado, yung kontratang pinirmahan ng mga kontraktor, sino ang may-ari, magkano ang kontrata, at yung posibleng nawalang pera. Ganun po Ibang klase. Alam nyo, hindi ho pangkaraniwang magagawa ng isang tao yan. Kasi buhay ang nakataya, gastos ang nakataya, maraming oras ang i-google mo dyan dahil ang paghahanap ng dokumento at ebidensya, hindi kayang gawin mo yan good 1 week lang or ilang araw, hindi. Serious yan na pagtuto. Matindi. So,
ito ay pure, talagang gusto niyang patunayan ang kanya sinasabi sa akin tingin. Hindi po ako spokesman ni Trillanes. Actually, hindi ko siya kilala ng personal. Pero kilala natin yan dahil dating senador. Ako hindi rin niya ako kilala ng personal. Pero siguro, namomonitor din niya ng ating mga ginagawang paghahatid ng mga balita. Pero bilib tayo sa kanyang sinseridad. Hindi siya sumusuko. Pati pamilya, pati buhay na kataya at kanyang ginagawa dito at sa abroad. Kasi siya nga ay kasama ho ng maraming complainant before ICC. So dito at sa abroad, kanyang pangangatawanan na meron siyang mga ebidensya na ihaharap laban sa mga Duterte at mga kaalyado. Antindi, ano inyong masasabi diyan? Malaya po kayo. Samantalang sunod na ating pag-usapan, hanggang ngayon, hindi ko naririnig. Ewan ko narinig nyo na si Senator Joel Villanueva ay nagpaliwanag doon sa sinasabing daang milyon o milyon-milyon na ibinigay sa kanya ni Engineer Henry Alcantara, dating district engineer ng Bulacan. Yung pag-amin ni Alcantara at isinama sa kanyang sinumpaang salaysay doon sa public hearing sa Blue Ribbon Committee sa Senado. Yan po yung issue na hindi maipaliwanag at ayaw ko, hindi ko pa naririnig. Ang kanyang mga statement lagi, General, wala akong alam. Hindi ako kasapakat sa flood control project. Hindi naman ho ang pinag-uusapan, flood control lang eh. Ang issue rito, yung ibang politiko na katulad mo, di umano, ay binigyan ng pera. Kung binigyan ka ng pera, Mr. Senador, hindi ka man lang nagtanong kung saan galing yan, tinanggap mo lang o tinanggap ng tao mo. So paano sasabihin mo ngayon na wala kang kinalaman sa flood control? Kung wala kang kinalaman sa project, pero kung tumanggap ka naman, katulad na sinasabi ni General Alcantara, ng perang ibinigay sa iyo, ay korupsyon yun. Gumaya ka doon sa idol mo na si Escudero. Hindi siya nag-deny. Inamin niyang tumanggap siya ng 30 milyon sa kontraktor. Ang pagkakamali ni Escudero, dating Senate President, hindi rin nagtanong kung saan galing at para saan yung 30 milyong donasyon. O naging ground ngayon yan para doon sa disqualification cases na kanyang kinakaharap ngayon before COMELEC. At yan din ang pwedeng maging basihan para kasuhan ng korupsyon kasi bawal tumanggap ng donasyon sa mga active contractor sa gobyerno. Yun po yun. So yung kabutihan ni Escudero, umamin. Pero ang tanong, yung isa bang kontraktor ang nagbigay? Kasi lumalabas doon sa reklamo sa Ethics Committee ng Senado, 15 billion project ang naibuhos na karating sa Sorsogon at iba-ibang kontraktor ang may hawak nito. So yung bang nagbigay ng 30 milyon, yun lang ba ang kontraktor? O yun lang ba yun? O yan o. Yan ang mga tanong. Kaya hindi unfinished yan. Yun naman kay Senador Jingo Estrada. Na tumanggap din ng 300 o 600 million ba yun na project sa Bulacan din. So, kay Bong Revilla, dating senador, lahat to magpaliwanag kayo tungkol doon sa pera. Kahit anong denial nyo tungkol sa wala kayong kinalaman sa project, pero yung di umano'y tinanggap nyo yung pera, galing doon sa mga nag-deliver ng pera, yan ang totoong issue. Yan ang dapat yung ipaliwanag. Pakipaliwanag po. Hindi ba sa magpaliwanag? Taong bayan ang bahala kung maniniwala o hindi. Tama po kayo, Sir Mike, sa inyong palagay at sa inyong opinion. Alam nyo, etong si Senator Trillanes, talagang pangangatawanan po nito ang lahat ng kanyang galaw, lahat ng kanyang ginagawa patungkol dito sa paglaban sa mga Duterte at kay Bongo. At sa lahat po ng mga kaalyado nito na talaga namang nagpahirap po sa mga Pilipino. At, di ba, kita nyo, ginipit ang isang katulad ni Trillanes, di ba, na hanggang sa wala nang mapatunayan si Digong sa mga bintang niya kay Trillanes, pinapakansela ang kanyang amnestiya na binigay sa kanya ni Pinoy. Di ba? Ang ganito na lang kasi wala na. Hindi nila mapabagsak si Trillanes kasi nga po, wala silang makitang kahit anuman lang na anomalya na nagawa nito. Wala po itong ginawa na masama. Kaya, di ba, ngayon, time of retribution. Ito na yung karma ng mga Duterte. Kaya tama po kayo, Sir Mike. Talagang ako,
etong si Trillanes, sa palagay ko talaga, tinik sa lalamunan ng mga Duterte dahil nga po sa ginawa nilang pamumuwisit din sa buhay nito nga si Senator Trillanes. Kaya po ito ang kumbaga, kung dati sila ang nasa kapangyarihan, grabe ang kanilang ginawa kay Trillanes, kay De Lima, at sa iba pang mga tao na nakalaban ng mga Duterte, yan na po talaga ang masasabi natin na hindi man siguro matatawag na paghihiganti lang, pero yan yung pagpapatunay na ang isang Trillanes may paninindigan. Nung sinabi niya na ipapakulong niya si Digong pagkatapos ng termino, nangyari, nagkatotoo, at talagang pagbabayaran na ngayon ni Digong ang kanyang mga kasalanan. Wala na siya magagawa. 'Di ba? At alam niyo po, itong si Trillanes ilang beses na tong pinaratangan na sinungaling, mapaggawa lang ng issue. Pero 'di ba, ito latest itong patungkol sa SALN ni Sara Duterte. Alam nating lahat na 2017 pa huli nating nakita ang SALN ng mga Duterte. Tas gumawa na sila ng bank secrecy law at saka yung pag-restrict sa SALN, hindi na makakuha ang mga ordinaryong Pilipino. Sinungaling si Sara. Si Trillanes nagsasabi ng totoo.